Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, informasyon o balita sa Smart Agri Radio. DSSC Smart Agri Radio. Walang pinipiling oras ang balita. Katotohanan ay isisiwalat sa tanghaling tapat. Listo at sigurado. Balitang totoo. Ito ang Balitang Halian. Oras sa buong kapuluan, alas 12:32 na ng tanghali. Magandang tanghali, narito na ang Balitang Halian ngayong araw ng Huwebes, Enero 27, 2023. Tayo po'y napapakinggan sa 103.9 Smart Agri Radio. At napapanoodin po tayo sa DSSC Smart Agri Radio Facebook page. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Balitang National. Sa Balitang National, investigasyon sa anti-drug war campaign ni Duterte, itutuloy po ng ICC. Balitang Halian. 44% ng mga Pilipino sinabing gumanda ang buhay sa pagsasara po ng taong 2022. Balitang Halian. Higit 50,000 na SIM cards pinutol ng Globe dahil po sa gamit nila sa panluloko. Balitang Halian. Samantala, ang ekonomiya naman po ng Pilipinas noong huling quarter ng 2022, nalagpasan na po ang target at lumago ito ng 7.6%. Balitang Halian. Balitang DSSC. Sa Balitang DSSC, new students and parents orientation isinagawa sa DSSC kanina. Balitang Halian. Top 7 let passer na full-blooded Bagobo Tagabawa kilalanin sa DSSC Today program. Balitang Halian. Institute in Focus program mamaya makakasama ang IARS Institute Research Coordinator. Abangan. Balitang Halian. Agri-News. Sa Balitang Agrikultura, 13,856 metriko ng toneladang imported na galunggong dumating na sa Pilipinas. Balitang Halian. Balitang International. Balita naman po sa labas ng bansa, Taliban nakatakdang baguhin ang karapatan ng mga kababaihan. Balitang Halian. Samantalang Ukrainian President Zelensky, pinasalamatan ang US at Germany sa ipapadala nilang tangking pandigma. Balitang Halian. Balitang Sports. Sa ating Balitang Sports, Gilas Pilipinas nagsimula ng mag-ensayo kahit wala ang mga pangunahing manlalaro nila. Balitang Halian. Samantala, si Djokovic pasok sa semifinals ng Australian Open. Balitang Halian. Balitang Showbiz. Sa Balitang Showbiz, Vice Ganda gagastos ng 9 million para magkaroon ng sariling baby sa pamamagitan ng surrogacy. Balitang Halian. Balitang Kakaiba. At sa Balitang Kakaiba, hikaw sa ilong na nawala ng 5 taon na tagpuan sa Baga. Balitang Halian. Sa detalye ngayon ng ating mga balita, Balitang National. Itutuloy po ang investigasyon ng International Criminal Court sa anti-drug operations ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay matapos na pagbigyan ng pre-trial chamber ng ICC ang hirit ng mga prosecutor na ipagpatuloy ang pagbusisi sa madugong anti-drug war campaign ng nakaraang administrasyon. Sinabi po ng ICC na matapos ang masusing pag-aaral, hindi kontento ang ICC kung may ginagawa bang sariling hakbangin ang Pilipinas para maimbestigahan ang anti-drug war campaign. Setyembre taong 2021 nang formal nang buksan ng ICC ang investigasyon. Subalit itinigil ito noong Nobyembre ng nasabi ring taon matapos ang hiling ng Pilipinas na huwag nang ituloy ang investigasyon. Balitang Halian. 12
12:36 ng tanghali, dumami na po ang mga Pilipino na nagsabing bumuti ang kanilang bahay. Base po yan, or buhay. Base po yan sa resulta ng Social Weather Station Survey sa huling 3 buwan ng nakaraang taon. Base po sa report ng Inquirer ay lumabas na 34% ang nagsabi na bumuti ang kanilang pamumuhay kung ikukumpara sa naitala sa katulad na panahon noong taong 2021. May 26% naman ang nagsabi na sumama ang kanilang kondisyon ng kanilang buhay, samantalang 39% ang naniwala na wala naman raw pagbabago. Bagamat tumaas ang porsyento ng mga nasabing bumuti ang kanilang buhay, ay mababa pa rin ito ng 10 puntos kumpara sa naitala bago ang pandemya. Bandang haya! 12:37 ng tanghali, milyong-milyong cellphone users ang nailigtas ng Globe sa mga spam at scam text noong nakaraang taon. Sa mahigit 50 SIMs or 50,000 na SIM cards, 20,225 SIMs ang na-deactivate. Samantalang 33.33% SIMs naman ang kanilang na-block dahil gamit ang mga ito sa panluloko noong nakaraang taon. Ito po ay dagdag pa sa halos 2.72 billion na scam at spam messages na naharang po noong 2022 kung saan ang 83.4 million ay may kaugnayan sa mga bank transactions. Bandang haya! Mas lumago pa ang ekonomiya ng Pilipinas kaysa sa inaasahan noong taong 2022 kung saan ang Gross Domestic Product o GDP growth ng bansa noong huling quarter ng nakalipas na taon ay umabot po sa 7.2%. Ang target lamang ng pamahalaan ay nasa 6.5 hanggang 7.5%. Ngunit ang nakuha ng pamahalaan ay mas mataas pa sa naturang target. Ilan lamang sa mga indicators na magandang paglago ng ekonomiya ng bansa ay ang pagtaas po ng consumption, mababang bilang ng mga walang trabaho at ang surge sa big ticket purchases. Kahit maganda naman umano ang ekonomiya noong nakaraang taon, ay aminado naman ng ilang ekonomista na bumabagal ito ngayong taon. Bumabagal ngayong taon ang paglago ng ekonomiya sa bansa. Kaya naman nagbigay ito ng babala patungkol sa inflation, global recession at mga naidudulot ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine sa ekonomiya ng Pilipinas. Bandang haya! 12:39 ng tanghali, balitang DSSC tayo. Sa pagbubukas po ng second semester ng school year 2022-2023, ay nagsagawa po ng New Students and Parents Orientation ang Davao del Sur State College kaninang umaga sa DSSC Gymnasium. Binati at winelcome po ni Vice President for Academic Affairs Dr. Cyverlyn Campusano ang mga bagong mag-aaral at mga bisita sa nasabing programa. Nagbigay din ito ng overview sa academic programs ng paaralan. Ipinaintindi naman ni Scholarship Service Coordinator Professor Dulce Martinez ang mga hakbang at proseso kung paano makakuha ng scholarship sa pag-aaral. Isa-isa naman pong iprinisenta ang academic policy at ang mga programa o kurso ng bawat institute na kinabibilangan ng mga bagong mag-aaral. Ipinakilala rin ang key personnel ng mga opisinang nasa ilalim ng Academic Support Service, gaya na lamang po ng Student Affairs and Services, Guidance Service, Scholarship Service, Student Discipline Office, Registrar Office, Gender and Development Office at Supreme Student Council o ang dating SSG. Bandang haya! Samantala, sa Lunes na Enero 30 ay mapapanood na po ang interview ng kauna-unahang LED top-notcher ng Davao del Sur State College sa programang DSSC Today sa 103.9 Smart Agri Radio. Matatandaan gumawa po ng kasaysayan ng top-notcher na si Novi James Ligue matapos na nag-top 7 ito sa 2022 licensure examination for teachers kamakailan lang. Si Ligue po ay isang full-blooded Bagbobo Tagabawa na kumuha ng kursong Bachelor of Secondary Education, major in Biological Science. Siya rin ang kauna-unahang LED top-notcher ng DSSC. Kilalanin pa natin siya sa programang DSSC Today sa Lunes, 2:30 hanggang 3:30 ng hapon.
Samantala, mamaya naman po ang pagkatapos ng ating programang Balitang Halian, ang programang Institute in Focus Program. Makakasama po ang Institute Research Coordinator ng Institute of Agriculture and Related Sciences na si Ms. Mara Jean Mariel Calapardo. Pag-uusapan sa naturang programa ang mga kursong napabilang sa ilalim ng Institute na IARS. Magkakaroon rin po ng update sa larangan ng extension, production, research at instruction. Balitang Halian. Oras po natin 12:42 ng tanghali. Samantala, dagdag balitang DSSC po tayo. Naglunsad po ang Communication for Progress Association o COMPAS, isang student organization ng development communication students ng Tara Kape Podcast. Sa darating na linggo, i-ere po ang kanilang episode na mapapanood at mapapakinggan sa official DSSC COMPAS FB page. Pag-uusapan sa first episode ang pressure at mga expectation ng mga kabataan sa kanilang mga buhay. Meron din mga papremyong nakahanda po para sa mga manunood at makikinig. Second-year DevCom students ang host ng Tarak Kape Podcast na sina Christine Kanya, Jessa Banlasan at Keisha Labrador. Layunin ng podcast na mabigyan ng pagkakataon ang DevCom students na ma-train ang sarili sa paggawa ng podcast o kahalintulad na mga kaganapan at training. Balitang Halian. 12:43 ng tanghali. Sa atin pong pagbabalik, abangan pa ang ilan pang mga balita natin, balitang agrikultura, balitang international, balitang sports, balitang showbiz, at balitang kakaiba. 103.9 Smart Agri Radio Institute in Focus Program. Institute in Focus. Kada Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Institute in Focus. January 27, Institute of Agriculture and Related Sciences o IARS. Kasama ang IARS Institute Research Coordinator, Ms. Mara Jean Mariel Calapardo. Ating alamin, ano nga ba ang IARS? Ano ba ang mga programa o kursong napabilang dito? Atin ring pakinggan ang iba't ibang impormasyon at update mula sa IARS. Institute in Focus. Kada Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa 103.9 Smart Agri Radio. Abangan sa DSSC Today program ngayong Lunes, January 30, 2:30 hanggang 3:30 ng hapon. Kilalanin si Novi James Ligue. Ang top 7 sa licensure examinations for teachers. Full-blooded Bagobo Tagabawa. Novi James Ligue. Umanong ko sa akin si Novi James Diligit Tulid Bagobo Tagabawa. May top 7 ka man-to licensure examination for teachers. Pakitae kay Ligo Domingo Lunes alas 2:30 hasta alas 3:30 kamapon. Dinididyan ka programa ka DSSC Ligo. Dinit pa sa Badgatos Telo.co 180.9 Smart Agri Radio. Kakitaan niyo pagsik ni interview ko sa DSSC Smart Agri Radio Facebook page. Nasa DSSC Today program sa 103.9 Smart Agri Radio. Ngayong Lunes, January 30, 2:30 hanggang 3:30 ng hapon. Balitang Halian. Agri News. Nagbabalik po tayo sa ating balitang halian. Napapakinggan po tayo sa 103.9 Smart Agri Radio at napapanood rin po tayo sa DSSC Smart Agri Radio Facebook page. Oras natin 12:45 ng tanghali. Oras na para sa ating balitang agrikultura. Nasa 55% na sa kabuang inangkat na galunggong ng gobyerno ang dumating po sa bansa bago matapos ang 3 buwan na closed fishing season sa Palawan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang impormasyon na iyan. Sinabi po ng BFAR na sa kabuang 25.56 or 25,056.27 na metriko tonelada, 13,856 na metriko tonelada pa lamang ang dumating po sa Pilipinas. Binigyan din naman ng ahensya na nananatiling matatag ang presyo ng galunggong sa kabila ng pinapairal na 3 buwang fishing ban. Nasa 280 pesos po ang kada kilo ng lokal na galunggong, habang nasa 220 pesos naman hanggang 240 naman ang presyo ng kada kilo ng imported na galunggong sa merkado. Balitang Halian.
12:46 ng tanghali. Oras na sa ating Balitang International. Balitang International. Taliban nakatakdang baguhin po ang karapatan ng mga kababaihan, samantalang Ukrainian President Zelensky pinasalamatan ang US at Germany sa ipapadala nilang tangkeng pandigma. Detalye ng ating mga balita sa labas ng Pilipinas. Impormasyon ibibigay sa atin ng ating kasamahang Kasar John Wesley Fernandez. Magandang tanghali. Magkakaroon ng pagbabago sa mga karapatan ng kababaihan sa Afghanistan ayon sa mga Taliban ministers. Mula nang bisitahin ng United Nations ng bansang Afghanistan upang makiusap sa Taliban leaders ay mayroon na ang mga pagbabago na ipatutupad sa kanilang bansa. Nang pinagbawalan ng mga Taliban na magtrabaho ang mga kababaihan sa kanilang bansa ay unti-unting umaatras sa mga ahensya na nagbibigay tulong sa kanila. Makikitang napakahalaga ng mga kababaihan sa humanitarian operations ng Afghanistan. Matatanda ang pinagbawalan ng Taliban ng kanilang mga kababaihan na magkaroon ng kaalaman dahil bawal ito mag-aral sa mga universidad. Samantala, malaki ang pasasalamat ngayon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga bansang Estados Unidos at Germany dahil magpapadala na ito ng mga tangkeng pandigma. Sa payag ni Zelensky, malaking kontribusyon sa kanilang bansa ang mga tangke dahil magagamit ito ng Ukraine upang palayasin ang mga puwersa ng Russia sa iba't ibang lugar ng kanilang bansa. Magpapadala ng 31 Abrams tanks ang Estados Unidos habang 14 na Leopard 2 tanks naman ang ipapadala ng bansang Germany. Nangako rin ng mga bansang Netherlands, Norway, Spain at Portugal na magpapadala mga ito ang mga tangkeng pandigma upang tuluyan ng umalis ang puwersa ng Russia sa bansa. Para sa Balitang International ng Balitang Halian sa 103.9 Smart Agri Radio, ito si John Wesley Fernandez, nag-uulat. Balitang Halian. Maraming salamat John Wesley Fernandez. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa Balitang Pampalakasan. Balitang Sports. Gilas Pilipinas, nagsimula ng mag-ensayo kahit naman wala pa ang mga pangunahing manlalaro nila. Samantalang si Djokovic, pasok na sa semifinals ng Australian Open. Ang ating Balitang Pampalakasan naman ay hahatid sa atin ng ating kasamahang Kasar, Kent Journal Marcos. Kent? Magandang tanghali. Ito na ang Balitang Sports. Sa larangan ng basketball, walang sinasayang na panahon si Gilas Pilipinas coach Chot Reyes na simula ng ensayo nila kahit wala pa mga pangunahing manlalaro. Ang nasabing ensayo ay bilang pagkahanda ng ika-6 at huling window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers na gaganapin sa Pebrero sa ating bansa. Ayon kay Reyes na ginamit na lamang nito at sinanay ang ilang mga baguhan gaya nila Jerome Lastimosa, Mason Amos at Scottie Winston. Nakasabay ng mga baguhang manlalaro si Gilas veteran Junmar Fajardo. Masyado pa maaga sa ngayon aniya kung mayroon na itong napipiling Final 12 na isasabak sa nabanggit na torneo. Makakalaban ng Gilas Pilipinas ang Jordan sa Pebrero 24 habang sa Pebrero 27 naman ay ang Lebanon naggaganapin sa Philippine Arena. Dagdag Balitang Sports sa larangan ng tennis, tuluyan na nakapasok si Novak Djokovic sa semifinal rounds ng Australian Open matapos itong pataubin si Andre Rublev sa score na 6-1, 6-2 at 6-4. Nakamit ni Djokovic ang ika-44 na beses nitong makapasok sa semifinals ng Grand Slam tournaments na kung saan nakapagbigay ito ng malaking kagalakan sa kanya. Ang susunod na makalaban ni Novak Djokovic ay si Tommy Paul ng Estados Unidos. At yan ang Balitang Sports mula dito sa Smart Agri Radio Center. Kent Gerald Marcos nag-uulat. Magandang tanghali. Balitang Halian. Maraming salamat, Kent Journal Marcos. Samantala, oras po natin 12:50 na ng tanghali. Oras na para sa ating Balitang Showbiz. Balitang Showbiz. Sa ating Balitang Showbiz, Kachika Zar, handang-handa na po na magka-baby ang phenomenal box office star na si Vice Ganda, pati ang kanyang partner na si Ayon Perez. Ito po sinabi ng Kabogable Star. Sinabi nito na kung noon ay nagdadalawang isip pa siya sa pagkakaroon ng baby, ngayon ay ibang-iba na raw dahil handang-handa na ang kanyang pakiramdam at ang kanyang pagkatao hinggil sa nasabing usapin. Aminado naman si Vice na wala naman talaga sa plano niya ang mag-baby pero bigla na lamang daw nag-iba ang kanyang isip nang makilala ang kanyang love of his life. Balitang Halian. 12:51 ng tanghali. Oras na sa ating Balitang Kakaiba. Balitang Kakaiba.
Sa ating balitang kakaiba naman, laking gulat po ng isang lalaki sa Cincinnati, Ohio, sa Estados Unidos matapos na malaman ang matagal niya nang hinahanap na hikaw sa kanyang ilong ay nasa loob pala ng kanyang baga. Si Joey Lineskin, 35 taong gulang, ay nakadama ng pagsakit ng kanyang likod tuwing umuubo at tila may bumabara umano sa kanyang paghinga. Kaya naman nagpatingin na ito sa doktor kasi akala niya nung una ay pneumonia lamang. Subalit, nang makita na ang resulta ng x-ray, nadiskubre na may foreign object sa upper lobe ng kanyang kaliwang baga. Agad niyang sinabi o nasabi tuloy sa doktor na ito ang kanyang nawawalang hikaw sa ilong. Nawawala na ito ng halos 5 taon. Kwento ni Joey, gumising siya kamakailan na wala na raw ang hikaw sa kanyang ilong. Subalit inakala niya lang na nalunok niya ito. Hindi naman daw siya nabahala dahil kampante daw naman niyang idudumi niya rin ito. Pero hindi nga po iyon ang nangyari. Kaya naman, bumili lang siya ng kanyang sariling bagong hikaw. Nang matagumpay naman po na nakuha matapos na maoperahan ang nasabing hikaw sa ilong niya na nakuha sa kanyang baga. Balitang halian. 12:52 ng tanghali. Araw ngayon ng Biyernes. Enero 27, 2023. Ayan. Kino-correct natin yung ating araw na nabanggit kanina sa opening At kanina po ay atin ibinalita yung Tara Kape podcast ng DevCom students. Mamaya sa ating Institute in Focus, papakita natin yung behind the scene naman kung paano nila ginagawa ang mga iyon. At syempre, pagkatapos ng programang Balitang Halian ay ang Institute in Focus naman kasama ang research coordinator ng Institute of Agriculture and Related Sciences na si Ma'am Mara Calaparto. Ako ang pansamantala makakasama niya dahil ang original na anchor ng ating Institute in Focus ay nasa Metro Manila pa po. So, abangan natin yan. Ano ba ang IRs? Ano ba ang mga kurso kung saan napabilang ang mga nasabing kurso sa IRs? Ano-ano ang mga ito? Ano ba dapat ang grade kapag ikaw ay gustong kumuha ng mga kurso na under sa IRs? Yan po ang ating mga pag-uusapan mamaya kasama na ang update sa larangan ng extension, research at syempre instruction at production. Sa Institute in Focus mamaya 1:00 yan hanggang 2:00 ng hapon. At yan po ang ating balitang halian ngayong araw po ng Biyernes, Enero 27, 2023. Sa ngalan po ng buong person ng Smart Agri Radio, ang ating faculty broadcasters, student broadcaster, farmer broadcasters, at ang ating technical team. Ako po inyong nakasama, Cherry Baquero Corpin. Magandang tanghali. Walang pinipiling oras ang balita. Katotohanan ay isisiwalat sa tanghaling tapat. Listo at sigurado. Balitang buo. Ito ang Balitang Halian.